Matapos ang ilang buwang paghihintay, opisyal na nga nakapasok sa New 7 Wonder Cities in the world ang Vigan City. At maliban sa mga makaluman nitong struktura, ano-ano pa nga ba ang mga pinagmamalaking pasyalan ng lungsod na isa sa mga dahilan kung bakit ito ibinoto ng marami? Alamin natin yan mula kay Jules Yang. Magandang araw mga boss, naisip nyo na ba kung ano ang sasakyan nyo pag nasa loob na kayo ng Vigan? Kaya naman ngayong araw ipapakita namin sa inyo yung iba't ibang mga mode of transportation. Kaya sisimulan muna natin sa klasikal na Kalesa. Tara! Sa napakaraming pwedeng puntahan sa Vigan at sa makalapit nitong bayan, maraming paraan para makapag-ikot. Mainam na maglakad-lakad o di naman kaya ay magbisikleta. Siguraduhin lamang na may mapa para hindi maligaw. At kung kailangan mo magtanong sa mga otoridad, huwag mag-alala dahil ang mga kapulisan ay nag-iikot din sakay sa kanilang mga kabayo. Kung pupunta kayo dito sa Vigan, sumakay ka ng Kalesa dahil itong pangunahing sakayan dito sa buong Vigan City. Hindi kumpleto ang Vigan experience kung hindi ka sasakay sa kanilang mga kalesa. Ayon nga raw sa isang ordinansa sa Vigan, ang mga kalesa ang siyang tinuturing na hari ng kalsada. Maayos din ang pagsakay sa mga kalesa dahil mayroon itong mga terminal sa iba't ibang sulok ng Vigan. Aabutin sa 125 kalesa ang umiikot sa loob ng syudad. Kung isang oras mong gusto umikot sa Vigan gamit ang kalesa, murang-mura lang ito sa presyong 150 piso. Samantala kung gusto mo naman sa Heritage Village lang pumunta, 50 pesos lang ang kakailanganin mo. Bukod pa sa Makalesa ay maaari ka rin umikot sa Vigan sakay sa isang tricycle. Maaari rin mga terminal sa loob ng Vigan sa murang halaga na 10 piso ay maaari ka na makapag-ikot sa buong syudad. Per head ang bayaran dito. 4 naman ang kakasya sa loob ng isang tricycle. Okay mga boss, subukan natin to. Ikot tayo sa Vigan gamit ang tricycle. Bye-bye. Gamit ang tricycle ay maaari nating marating ang tanyag na Baluarte. Itong tahanan ni dating Gobernador Xavier Singson. Makikita rito ang maraming atraksyon tulad na lamang ng isang interactive zoo, shooting range, isang butterfly garden, may mga pony rides at mga function halls. Ang mabisita ay maaaring makapasok ng libre at makakagamit din ng pasilidad sa may picnic area. Okay mga boss, nandito pa rin tayo sa Ilocos Sur pero side trip muna tayo mula sa Vigan. At alam nyo ba, para makapunta tayo dito sa Cabugao Beach Resort ay not more than 30 minutes. Maraming mga aktibidad ang pwedeng gawin sa Cabugao Beach Resort. Siyempre kasama na dyan ang paglangoy sa dagat at ang kanilang island hopping. Libre lamang ang paglangoy sa beach at mayroon din itong swimming pool. Nandito nga tayo ngayon sa Partas Deluxe Bus. Alam niyo ba na ang presyo nito ay 805 pesos lamang at kung regular bus naman, 660 pesos. At kung umaga kayo babiyahe, tinatayang 9 to 10 hours ang inyong biyahe at kung gabi naman, 8 to 9 hours lamang. Kaya napakarami talagang mga dahilan mga boss kung bakit karapat-dapat na manalo ang Vigan para sa New 7 Wonder Cities of the World. At kayong mga nanonood ay meron kayong magagawa. Number 1, text ng Vigan sa numerong 29290-777 o maaari din kayo bumisita sa www.n7w.com/en/cities. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Jules Yang.